Ngayong gabi ay iimbestigahan ko at lilibutin ang isang kilalang abandonadong mansyon mula sa Tigaon, Camarines Sur o mas kilala sa tawag na Garchitorena Mansion. Okay lang ba na malaman? Saan yun? Sabi sa amin ng mga tao dito, mag-ingat daw kami kasi may sinasaniban daw dito sa bahay na to. Maraming ayaw pumunta dito sa basement guys, pero sana walang mangyaring masama sa atin. Itong butas na to naging chamber to. O dito nakakulong yung mga dating sundalo. Tapos dito rin na naging creepy. Ang mansyon na ito ay tinayo noong 1927 sa Barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur sa pagmamay-ari ni Don Mariano Garchitorena, isang kilala at may impluwensyang pamilya mula sa Bicol Region. Si Don Mariano Garchitorena ay naging gobernador ng Bicol mula 1919 hanggang 1945 at noong 1946 itinalaga siya bilang Secretary of Agriculture and Natural Resources sa pamumuno ni Pangulong Manuel Rojas. At noong World War II, ang Villa Magdalena o mas kilala sa tawag na Garchitorena Mansion ay isa sa mga napili ng mga sundalong Hapon upang maging garrison o kulungan ng mga sundalo. At dito na rin nangyari ang mga hindi kanais-nais na kaganapan kagaya na lang ng pagpaslang at pagtutorture sa mga taong nakakulong dito. At ayon sa aking mga napanayam na mga taga rito, simula daw na naging abandonadong mansyon, marami ng kwentong kababalaghan ang nababalot sa lugar nito. Halos madaling araw na nung simulan ko libutin ang mansyon, kaya ang una kong pinuntahan ang hagdan sa likod papunta sa basement. Kaya lang hindi na ako tumuloy dahil sa mga damo na nakaharang dito. Yan, may hagdan siya dun pababa. Papunta yan sa basement. At habang ako ay naglalakad, bigla ko na lang naisip ang sinabi sa amin ng mga taga rito bago kami pumasok. So kanina bago kami pumasok dito guys, sabi sa amin ng mga tao dito, mag-ingat daw kami kasi may sinasaniban daw dito sa bahay na to. At sa oras na ito ay inikot ko naman ang terrace o veranda sa bandang likod ng mansyon. Kung mapapansin nyo dito, itong area na to, ito yung pinaka-terrace nila. Terrace mismo to ng bahay. Kasi dito sa gilid natin, yan, ano na to cornfield. So nakakatakot dyan, baka may mga ahas pa tayong makita dyan. Gantong-ganto yung vibes guys pag punta nyo ng Diplomat Hotel. Halos ganto na yung structure doon nila. Yung mga semento, tinutubuan na ng halaman. Sa oras na ito ay naisipan ko naman umakyat sa taas para mag-ikot at suriin ang buong second floor. At ito ang aking nakita. Grabe, creepy. Nakakatakot dito. At wala na siyang bubong. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad at bigla ko ang napansin ang bagay na ito. Dito, ito yung meron sigurong kwarto dito. Yan, tapos ito yung terrace nila. Ito yung pinaka-terrace nung second floor. Yan, dito tanaw nyo na yung highway nung lugar. Grabe, ang creepy dito. Kung mapapansin nyo, wala na tong bubong guys. Tapos yung mga pader nila dito, tinubuan na ng halaman. Yan. Try naman natin pasukin ngayon yung mga kwarto dito sa second floor. So ito, sobrang creepy ng vibes dito. Grabe. Ayan, ito yung isang kwarto dito. Yan bawat kwarto dito may mga CR. Ayan. Kita siya. Wala na rin siyang bubong. Sunod ko namang pinuntahan ng isang kwarto sa katapat ng kwarto na ito. At ito naman ang aking nakita. Ito yung isang kwarto dito. Ito naman yung CR niya. Malalaman mong CR siya kasi meron siyang tubo ng toilet bowl ba yan? Yan. Siguro ito yung bintana ng CR. Yan. Sa bintana dito, matatanaw mo yung cornfield dito sa likod niya. Pagkatapos ko pasukin ang kwarto na ito, ay pinasok ko naman ang huling kwarto sa second floor. So try naman natin pasukin yung isang kwarto dito. Ito naman, medyo maputik lang. Ayan malumot na. Ayan.
May mga damo-damo na rin siya sa pader. Ito napansin ko, wala siyang CR. So, ito yung kwarto dito guys. 2 kwarto dito. Isang kwarto pa dito. Pagkatapos ko nga ikutin ng mga kwarto dito, bigla kong napansin ang butas na ito. Dahil ang butas na ito ay matatanaw nyo hanggang basement. Itong butas na to, hindi ko alam kung anong purpose na itong butas na to eh. Pagkatapos ko nga libutin ang buong second floor, ay napagdesisyonan ko naman na libutin ang buong basement. Maraming ayaw pumunta dito sa basement guys, pero sana walang mangyaring masama sa atin. At ito naman ang aking nakita. So ito na yung pinaka-basement. Mga paniki pa dito. Mga paniki dito. Nagpatuloy lang ako sa aking pag-iikot hanggang makarating ako sa parte ng basement na ito. Dito na tayo sa pinakababa ngayon. Ayun yung butas dito guys. Dati daw, itong butas na to naging chamber to. O dito nakakulong yung mga dating sundalo. Tapos dito rin hanapin kipi. Habang nandito ko sa parte ng basement na ito, wala ko ibang maramdaman kundi takot at kaba. Creepy dito sa baba. Sobrang bigat ng pakiramdam ko dito. Meron pang hinukay dito. At sa mga oras na ito ay bigla akong naalala ang makinuwento sa amin ng mga taga rito. Yung mga hinukay dito, meron daw na mga tagpuan ng mga ginto. Ayon sa mga kausap namin dito ng mga kapitbahay, mga napagtanungan namin. Ayun yung kwento-kwento dito guys. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang makarating ako sa parte ng basement na ito. So ito naman yung pinaka-parking mansion. Yan ang makikita nyo. Medyo nilulumot na siya. Siguro may tumutulong tubig dyan. Habang ako'y naglalakad sa parking ng mansyon, bigla akong napansin ang 2 kwarto na ito. Yan ay 2 kwartong siguro parang guardhouse nila to dati. Hindi ko alam kung para saan talaga to. Pero malamang guardhouse siya. So tignan natin. May CR din dito. Ayan. Ito naman yung isang kwarto dito. Ayan. At sa oras na ito ay naisipan ko nang bumalik sa loob ng basement para suriin ang ibang kwarto dito. So ito naman yung mga kwarto dito guys. Maputik lang, kaya medyo daan-daan lang ako sa paglalakad. So dito mapapansin nyo, may CR din dito. Yan. Yan o. Yung pinaka-CR. Ito naman yung isang kwarto dito. Yung maputik lang. Meron ding CR dito. Pagkatapos ko nga ikutin at pasukin ng mga kwarto dito, ay naisipan na nga namin na gumawa ng investigasyon sa mansyon na ito. So ngayon guys, susubukan namin mag-spirit session dito sa mansyon. So titignan natin kung totoo ba yung kwento-kwento dito. Dito ay sinimulan na nga namin i-set up ang aming mga equipment at sinimulan na rin namin ang pagtatanong sa kanila. Pwede po ba kayo makipag-usap sa amin? Oo, hindi. Sinimulan ko na nga rin magtanong-tanong at baka sakaling may magparamdam sa amin at maya-maya lang. May pitik yung PMF. Andito po ba kayo ngayon? Pwede kayo kumuha ng energy sa amin? Ayun. Gusto mo lang mag-communicate, pwede mo ba akong sagutin kung kakailan ng buhay ko at kung okay lang? Para malaman namin kung saan nandito ang iyong presensya, pwede mo ba kami sagutin kung kakailan ng buhay ko at kung nakakala dyan sa kung okay lang? Okay lang ba? Mga kaibigan kami, wala kaming intensyon na masama sa inyo. Gusto na sana namin makipag-communicate kung okay lang. Ulitin ko, mga kaibigan kami. Gusto ko lang sana namin makausap. Ngayon, kung nandito ang iyong presensya,
At dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang response sa aming EMF, minabuti na rin ni Buds na magbukas ng kanyang equipment at sinubukan niya na rin magtanong-tanong. Lola, kung ikaw to, pwede mo ba akong sagutin sa pagpapahinaw nitong EMF pagka makaabot sa orange? Okay lang. If ikaw si Lola, pwede mo ba akong sagutin hanggang makarating yung EMF sa color orange? Kung okay lang. Dito daw siya dati nakatira. Ulitin ko, kung ikaw man si Lola, pwede mo ba akong sagutin sa pagpapahilaw nitong EMF pagka makaabot sa color orange? Kung okay lang. O baka kulang yung mga energy na dala natin dito. Wala, puro drain. Ito, energy lang. Energy ka lang. My name is Lizzie. Lizzie. Alright, sige. If you're really... Name mo, Lizzie, kung talagang ikaw yan, pwede mo bang pwede mo bang pailawin yung EMF pagka makaabot sa color orange? Kung okay lang? Kung talagang Lizzie talaga ang pangalan mo, pwede ba yon? Hanggang makaabot sa orange, para maniwala ako na talagang Lizzie ang pangalan mo. Pwede mo bang papaluin yan hanggang makaabot sa color orange? Pwede ba yon, Lizzie? I'm learning to use this. Okay, good. Sige. Antayin namin. Kung talagang para sure lang kami talagang Lizzie ang pangalan mo. Pwede bang papaluin yan hanggang makaabot sa color orange? Para sigurado lang. Yeah. Dead daw? Dad. Dad? Ito namin. Lizzie, if your present is already here, pwede mo bang papaluin yung EMF hanggang makaabot sa color orange para sigurado lang kami na ikaw talaga yan? Pwede ba yon? Sagot sa Google. Puro sa EMF naglalaro. Yung EMF. May ganun talaga eh. Pumapaling EMF eh. Sige. Lizzie, kung talagang ikaw yan, till makaabot sa orange para sigurado, pwede ba yun? Para malaman ko kung talagang ikaw si Lizzie. Sige, try mo pa. Mga kaibigan kami, Lizzie, wala kami. I came from a dark place. Baka galing siya. For a dark place. Baka galing siya sa baba, bro. Diba? Sige. Lizzie, ganito para sigurado lang kami sa kausap namin. Lizzie, kung ikaw man ay isang ligaw na kaluluwa, pwede mo bang pailawin yung EMF hanggang sa orange? Pero kung ikaw naman ay isang engkanto, kung sakali man na engkanto ka, pwede mo bang pailawin yan hanggang makaabot sa color red? Kung okay lang. Para sigurado lang kami nakausap namin na isang ligaw na kaluluwa. Kung okay lang sana. Pwede ba yun? Ulitin ko. Lizzie, kung ikaw man ay isang ligaw na kaluluwa, Ayun, no? thank you. Pumalo sa orange. So, sure kami, at least, na hindi engkanto kung kausap namin. So, isa kang ligaw na kaluluwa. Pwede bang malaman namin kung ilang taong ka na? Kung The world has changed. Pwede. Nagbago na daw yung mundo. Pwede talaga. Lizzie, pwede ko bang malaman kung ilang taong ka na? Kung okay lang. Para sure lang talaga. Kung natatandaan mo pa, pwede bang malaman kung ilang taong ka na? By the way, 2024 na ngayon. Year 2024. Galing ba kayo sa baba? Galing ba kayo sa basement? Pwede kayo mag-respond sa aming EMF. Sa EMF lang talaga sila nagre-response eh, no? Sa oras na ito ay nagpatuloy lang kami sa aming pag-iimbestiga at naisipan naman ni Buds na ilipat ng mga pwesto ang mga motion sensor ball at maya-maya pa ito naman ang mga nangyari. At habang ako'y nag-i-edit ng video, bigla akong narinig ang ingay na ito. Pakinggan niyong mabuti. Again, 1 to 10.
Tila ba minagip ang aking audio na hindi ka nais-nais na bulong at hindi rin namin maintindihan. At sabay pa nito ang pag-ilaw ng dalawang EMF meter namin. Sa oras na ito ay sinubukan naman ni Buds na gamitin ang dowsing rod para makasiguro kung sino bang nagpaparamdam sa amin. Okay, ganito, Lizzie, ano? Para sure lang kami, gagamit ako ng dowsing. So, if you want, okay, thank you. If you want, pwede mo bang ituro sa amin kung nasan ka ngayon? Sagutin mo ako dito sa dowsing, ha? Pwede mo bang ituro sa amin kung nasan ka ngayon? Para sigurado lang kami, para lang kasama ka namin. Kung okay lang. Maglalakad ako, ha? Dahan-dahan, turo mo kung nasan ka, ha? Para sigurado lang kami. Correct. So, andito ka sa harapan namin. Babalik ako, ha? Isa pa. Bro, dito talaga siya. Dito siya sa harapan namin. Thank you. Sa parting ito hindi ko muna ikakat ang video para makita nyo kung ano mga naranasan namin. Dahil sa parting ito, sabay-sabay na silang nagparamdam sa mga devices namin. So, balik ako sa tanong ko kung okay lang, Lizzie. Pwede ka bang malaman kung natatandaan mo ka, kung ilang taong ka, nung namatay ka? Pwede ba yun? If naaalala mo pa, pwede ko bang malaman kung ilang taong ka nun, nung namatay ka? Okay lang ba na malaman? Saan yun? Uy. Ha? May ilaw yung... Nakita tayo dun. Ha? Nakita yung ghost ko. Para sure. So may nagay tayo ng... John. So it means ikaw yan. So it means ikaw yun. Nandiyan ka sa likod, right? Sumagot ka, ganun. Ha? Tumunog, no? Uy. Ah. May kasama po ba kami ngayon dito? Diyan? Nilabutan ako dun, ah. Okay, John, kung nandito ang iyong presensya, kung ikaw man yan, nag-trigger... Mahirap pa tunugin yan, bro. Oo. Pwede mo bang pailawin yung ghost ball? Mahirap pa tunugin yan. Na gadget na ginalaw mo kanina. Pwede ba yun? Kung ikaw man yan, John, pwede mo bang pailawin? Mapitik na yung EMF, oh. Diyan nga. Ito pa. Ito pa. Magot ka. Sabay-sabay ang dalawa. Ito. Mahirap pa tunugin yan, bro. UCS. You see us daw? Sige, mas maganda sana kung pagbigyan mo kami na muling matrigger. Ano kung nilabutan ako? Pwede ba yun? Kung okay lang? Pumipitig yung EMF. Sabay-sabay sila, oh. Sabay-sabay pumipitig yung EMF, oh. Sige, Pucha, bro. Pag yung motion sensor natin, malapit na mag-3. tumunog yan.
Tuloy-tuloy nyo lang. Para mas maganda sana kung pagbigyan nyo kami para mapailaw yung mga ghost ball eh. Pwede ba yun? Especially yung nandito sa may hanggan. Or kahit saan. Pwede ba yun? Sabay-sabay siya oh. Papalakas na yung bro. Turning 3 o'clock na. Mas lalong malakas ang ano niya. Ilang beses tumunog yung REM pad na yun ah. Twice. Tsaka matagal, no? Yun, no? Baka pwede nyo naman kami pagbigyan para mapailaw yung ghost ball. You should stay. You should stay daw. Me? Sinong kailangan mag-stay? Ako? Iwan daw si Jerome. Si Jerome na lang. Huwag na lang ako. Wala na makikipag-usap sa inyo kung pinaiwan niyo ako dito. Kayo din. Pwede niyo ba akong pagbigyan para mapailaw yung mga ghost ball? Pwede ba yun? Kung nag-trigger niyo yung EMF, ayun lang yung ghost ball sa harapan. May motion sensor din dyan. Pwede ba yun? John, DC, kung nandito pa kayo? May dumaan dun sa bintana kanina. May dumaan dun. For sure. Hindi yan tutunog eh. Kasi tayo. Walang ano yan eh. Person. Magkakaiba yan ng sensor nito. Yung motion. Yun, ano yun gamit niya, antena. Mas mahirap yun. Oo, mas mahirap yun. Kailangan parang hawakan mo siya, ganun. Di kagaya na ito. Pag, ayan, Pag nag-adaan lang, o daan lang, tutunog na yan. May dumaan dun, bro. May dumaan dyan sa bintana. Kasi sabi nung kausap kanina, sumusunod daw siya, nag-iikot din daw siya. Yun lang. Utang. So, meron pa bang gusto makipag-communicate? How can we help? How can we help daw? Okay, for the last time, meron pa bang gusto makipag-communicate? Ang paglibot at pag-imbestiga ko sa mansyon na ito ay isa siguro sa mga lokasyon na hindi ko makakalimutan. Dahil na rin siguro sa mga bagay na hindi natin mapaliwanag. Sa tagal ng panahon ay marami na rin nasaksihan na kwento ang mansyon na ito. Lalong-lalo na sa Bicol. Una pa lang interesado na talaga ako libutin at imbestigahan ang mansyon na ito. Dahil na rin siguro sa likas nitong kasaysayan at kalumaan. At isa sa dahilan ay isa rin akong Gerchitorena.